my beloved Boss Mike Cervera. Ano ba talaga ang intensyon ni Sara at ng iba pa? Ito lang ho naman. Yan, mga kababayan ko. Basa, mga kababayan ko. Basahin nyo. BP Inday Sara. Nangako na ibalik ang dating presidente pag napalit siya bilang Pangulo. Kita nyo? Mga kababayan ko, ipinapangako ko, iuuwi ko ang tatay dito sa bansa natin. Pag ako napalit bilang presidente, kita nyo? Mga kababayan ko, yan lang ho yung hangarin nila. Anong klaseng kabobohan, kamangmangan, katangahan ng tanga-tangang ito? Anong interes ng bayan dyan, mga kababayan? Pagkaisipin nyo nga maigi, mga kababayan, nandun na ho yung matanda, nililitis na. Hayaan na natin yun. May tulong pa ba? Sige nga. Yayaman ba ang bansang ito? Magiging maayos ba ang bansang ito? Huwag niyong sasabihin, mga putang ina nyo, sorry. Huwag niyong sasabihin, sorry ha, wag ninyong sasabihin na kapag naiuwi si Digong sa Pilipinas, ay siya yung magiging dahilan ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Huwag niyong sasabihin yan. Ha? Kasi, sige, kung yan ang mangyayari, na pag inuwi si Digong, magkakaisa tayo. Papayag na ako, sige na, umuwi na. Pero hindi ho ganon. Bakit ho? Napakaraming mga Pilipino. Ang alin? Ang mga ayaw at galit kay Duterte sa ginawa niyang pamamahala nung kanyang panahon. Paano niyo masasabi, na kapag ka umuwi si Digong, magkakaisa na tayong mga Pilipino? Ang dami nga hong galit dyan. Simbahang Katoliko. Yang mga dilawan, mga pinklawan, mga loyalista, galit sa kanya. Paano nyo sasabihin na makakabuti at tama yung pinaglalaban netong boba na ito na ang intensyon niya ay mapauwi lang si Digong? Mga kababayan, sabi ko sa inyo, eto hindi marunong mag-isip. Tama, mali. Tignan nyo mga kababayan ko. Anong patunay? Na maraming may ayaw sa mga Duterte. Eto. Huwag kayong pumunta doon. Kasi naratibo po yan ng mga dilaw. Kita nyo, mga kababayan ko? Sa tabas ng mga bibignet ng mga salita nito. Sa talas lang, kita nyo, nakikipag-away na, magpapaliwanag lang na mag-isa. Nakikipag-away na ho lahat sa mga anti-Duterte. Panoorin nyo. Ang Luneta po, huwag kayong pumunta doon. Kasi naratibo po yan ng mga dilaw, ng mga pink, at ng mga komunista na sinakyan nila ang pagtitipon ng Catholic Bishops Conference in the Philippines. Kita nyo? Ayaw nilang pababain si Marcos. Kita nyo? Gusto nilang manatili lang ang adik. Sorry. Sorry. Dumami ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Bongit namin. Diba? Sorry sa inyo. Oo nga. Mga bobo tong mga ito ito yung mga totoong bayaran. Tawag ng mga bayaran. Pababain si Marcos. Gusto nilang manatili lang ang adik at magnanakaw na presidente. Kita nyo? Yung inaako siya adik na magnanakaw pa rin, yung pa rin yung naratibo nila.
yung mga taga-suporta na iniwala pa rin. Mga bobo talaga kayo. Tanga, bobo, mangmang na lang ang mga naniniwala sa mga propaganda ng mga Duterte. Tingnan nyo. Yan, mga kababayan, yung kanilang naratibo pa rin na pinaniniwalaan pa rin ng kanilang mga taga-suporta. At ng mga komunista na sinakyan nila ang pagtitipon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ayaw nilang pababain si Marcos. Gusto nilang manatili lang ang adik at magnanakaw na presidente dahil ang papalit daw si Sara Duterte. Wow. Kita nyo, mga kababayan ko? Hindi yun ang dahilan, kalbo. Hindi ko ba alam kung saan nanggagaling ang utak mo? Mga kababayan, ang dahilan po ay hindi po dahil papalit. Sino? Si Sara. Kung hindi, lahat ng inaakusa ninyo kay Pangulong Bongbong, adik, magnanakaw, wala naman kayong pruweba. Dahil ito ang totoo, si Pangulo mismo ang galit sa magnanakaw. Galit sa mga may kinalaman sa pagbebenta ng droga. Aminin nyo na kasi na lahat ng mga kakampi nyong mga magnanakaw at mga negosyo nyo sa droga, sa pamumuno ni Digong at mga katropa niya, isama nyo na si Pulong at si Baste, baka nga may kinalaman pa si Sara, yaan, yung totoo na pinapasa nyo lang sa kanya. Diba, mga kababayan ko? Pinapasa kasi. Oo, yung kasalanan na ginagawa ng kampo ni Duterte. Pinapasa kay Manong Bongbong natin eh. Pero ang katotohanan, sila talaga ang kumikita, ang may pakana at gumagawa ng pagnanakaw, pagbebenta ng droga, lahat ng mga illegal, kinanilan at pinakyaw. Diba? Sabi ko sa inyo eh. What a kind of logic. No. So, hindi po What a kind of logic, kalbo, potang ina mo! Alam nyo mga kababayan ko, itong mga ito ang nagpapagulo ng bansang ito eh. Hanggat may ganito hong mga tao, mga kababayan ko, hanggat ito ang mga hanap buhay nito, ang mag-destabilize ng gobyerno, ang manira ng gobyerno, hindi po tatahimik ang bansang ito. Mga kababayan ko, maniwala kayo. Ako, kilala nyo ko. Hindi po ako nag-full-time dito sa pagngangawa ko rito. Kung hindi dahil kay Pangulo. Alam nyo yan. Matapos nating mailuklok si Pangulo, tumigil na ako dito. Di ba? Mga kababayan, nakita ko, nahihirapan yung ating mga kasama na mapabagsak itong mga kalaban na mga katulad na itong kalbo na to eh. Di ba? Natandaan nyo ba? Sino nang mayagpag noon na pinapanood ninyo? Di ba si Maharlika? Napakaraming mga nilito, nilinlang, dinaya at niloko ng babaeng yan. Ano nangyari sa kanya ngayon? Hindi uubra yung mga ganyan, mga kababayan. Maniwala kayo. Hindi uubra. Hinding uubra. Hay, nako. O yan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Paano na ang pag-uwi, may uwi si Digong sa Pilipinas ni Sara Duterte, masasabi natin na eto na ang pagkakaisa. Sige nga ho, eto na. Sa dami ho ng galit sa kanila. Tama, mali. Baka lalo hong magkagulo. Baka ho, etong mga sinampahan ng mga kaso ay muli na namang mapalaya. Tandaan nyo, nung naupo si Digong,
yung mga tao na pinakulong, di ba pinalaya? Tama, mali. Yung mga tao na napakulong, pinalaya. Yung mga taong pinapasuspende, pinapatanggal, pinadidiskwalipika, ay ano, naabsuelto? Sino? Si Joel Villanueva. Daig pa na magnanakaw na hindi natin nabalitaan, napansin, naabsuelto na pala siya. Samantalang na sentensyahan na dapat matanggal na siya sa pagkasenador niya. Si Jinggoy Estrada. Sino pa? Si Ramon Revilla. Si Bong Revilla. Di ba buti pa nga si Pinoy May napanagot Si Digong, imbis na magpanagot, nagpalaya pa yung putang ina. Di ba? Imbis na magpanagot si Digong, nagpalaya pa. Ganun ho yung nangyari. Tama, mali. Tama, mali. Kayo humusga. Di ba? Kayo humusga. Our beloved Boss Mike.